mga content creators nag-open ng kanilang personal lives. Sa never-before-seen footage sa Bonfire Confessions. Parang hanggang ngayon, sinasabi ko sa sarili ko na bakit ko nagawa umalis sa tabi ng magulang ko. Alam niyo yung feeling na nasa iisang lugar lang kayo. Pwede mo siyang lapitan, pwede mo siyang makita. During their beach trip, ang mga content creators ay nag-relax, nag-enjoy, at nag-bonding. Pero ang bonding mas lumalim pa ang meaning dahil nag-open up sila sa mga tanong ni Kuya Ryan sa Bonfire Confessions. Season 7. Here's the first question. What is your biggest regret in life? Sa akin yung pagkawala ng papa ko. Kasi ayun yung time na simula gabi na nagpa-check up siya, kasama niya ako. Alam kong may hirapan na siya sa kung anong sakit niya, and binigyan siya ng gamot. After niya mag-take ng gamot, kinagabihan hindi na siya okay, nahihirapan na siya huminga. Kinabukasan, ganun pa rin siya. Hindi siya nakatulog dahil nahihirapan siya huminga, nahihirapan siya sa sakit niya. And ako, ang ginawa ko, pumasok ako sa school, gumawa ako ng reason para nang wala lang, nang kahit hindi naman totoo, basta makaalis lang. And parang hindi ko siya naalagaan. Parang hindi ko siya maalagaan kasi gusto kong malibang hanggang sa habang nasa school ako, wala akong ginagawa sa school, nasa covered court ako. Tumawag yung bayaw ko na sinabi na wala na siya. Then parang hanggang ngayon, sinasabi ko sa sarili ko na bakit ko nagawa umalis sa tabi ng magulang ko, ng papa ko, para lang sa wala lang. Kasi ayoko siya alagaan kasi napapagod ako na ilang araw akong puyat na knowing na dapat mas ginawa kong mag-stay hanggang sa maging okay siya. Tapos biglang malalaman ko lang ilang oras lang nawala, umalis ako ng bahay, biglang wala na siya. Kaya pinangako sa sarili ko na kahit anong mangyari, kahit sino na sa paligid ko, kaibigan ko man o kapatid, magulang, hanggat nasa tabi ko, hanggat kasama ko, hanggat mahalaga sa akin, hindi ko papabayaan. Yung sa akin, last year kasi, ito, sa akin last year, namatayan kasi ako ng aso ko. Yun yung parang, parang kapatid ko na kasi dog lover ako eh. So, since only child ako, pag may aso nung nagkaroon ako ng aso sa bahay, yun na yung tinuring kong kapatid. Then last year, namatay siya last year lang. So, yung nangyari, meron akong dog, 3. So, family yun. Isang daddy, isang mommy, tas yung natira sa amin, isa. So, 5 kasi yun. Yung iba pinabreed namin, tapos yung iba binigay sa pamangkin ko, tas yung isa, yung 2, benenta ni mama. So, since, working student ako last year, ng ilang years din, ako yung nag-aambag sa bahay, ganyan. Ako yung tumutulong kay mama, tapos yung sa mga dogs ko nga, sila yung parang happiness ko. Tapos eto nung last year lang namatay yung isa doon kasi
yun yung nawala sa amin, nahiwalay sa amin. Tapos nung nakuha yun sa amin, parang wala pang 1 month, 2 weeks pa lang namatay na yung aso. Pero nung nangyari yun, so para ako namatayan ng kapatid kasi wala akong kapatid eh. So parang lumaki ako na mag-isa lang ako, si mama lang yung kasama ko. Yung aso kong yun, kahit sabihin na anak lang yan ng unang dog ko, tinuring ko na din yung pamilya kasi nung nakita ko yung aso ko, kompleto yung pamilya nila, ako hindi. So parang yun yung isa sa pinaka-happiness ko sa buhay ko, yung mga aso ko. Then, ayun, pag naalala ko yung baby dog ko na yun, si Gucci, sobrang fresh pa din sa utak ko kasi para ako namatay ng kapatid. Kaya pag may nakita akong moon, siya yung naaalala ko. Ako po wala naman po akong pinagsisihan sa sa mga decision ko. Lalong-lalo na yung pagbubuntis ko ng maaga, hindi ko yun pinagsisihan. Okay lang ba matanong namin kung ilang taon ka nun? 21 po. 21. Nabuntis po ako ng 20. Ako, just personal opinion, that's not too young. Because you're in legal age already. Just for me. Hindi ko naman po pinagsisihan. Sabi kasi ng iba, maaga akong nabuntis. Pero at the age of 20, nabuntis na daw ako ganun. Pero hindi ko pinagsisihan yun kasi anak ko, buhay ko. Yes, exactly. Yun yung point ko rin. Ako na bumubuhay sa kapatid ko kasi wala talaga akong nakukuha sa papa ko. Alam niyo yung feeling na nasa iisang lugar lang kayo. Pwede mo siyang lapitan, pwede mo siyang makita, pero hindi ko maramdaman na may papa ako. Pumupunta ako sa lugar niya dahil sa lola ko, hindi dahil sa kanya. Tapos yung feeling na nagko-cross yung landas niyo pero hindi ka man lang niya matignan or matawag. Gusto kong maranasan na tawagin yung anak. One time bumibili ako sa tindahan niya. Sabi niya, "Ano sa'yo, Inday?" Sabi niya, tinawag niya ako, Inday, hindi niya man lang sinabing, "Ano sa'yo, anak?" Kaya sabi ko sa sarili ko, pagbubutihin ko. Nakapasok ako sa House of Collab, iniisip ko, proud kaya siya sa akin. Ayun po, kaya pinagbubutihan ko po talagang maka-earn ng pera para sa kapatid ko, sa pamilya ko, tsaka sa mama ko kasi alam ko wala akong makukuha sa papa ko. Ikaw naman, ano yung pinaka-biggest regret mo? Supposedly, magdo-doktor ako. Yun yung, kasi yung plan yun yung gusto ng parents ko for me. Kasi yung mga pinsan ko, tito-tita ko, mga doctor and nurses sa US, sa ibang bansa. So ako, nung after college, parang hindi ko alam kung ano gusto kong gawin. Have you been there na parang you're on the crossroad? I know a lot of you is not dun sa position na hindi ko alam kung ano gusto kong gawin. Pero gusto kong maging successful. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I was there. Am I going to be happy living that life? Sige, sabihin na natin okay yung buhay, may pera, pero will I be happy every day waking up knowing the fact na papasok ako sa ospital na hindi naman ako masaya? Sabi ko sa sarili ko, parang hindi naman ako nabuhay para sa pera. I wasn't born just to work and to pay bills. Sabi ko, I know there's something more in life. So I was still in the crossroad. Imagine, I'm 4th year, graduating, top 1 in school, pero hindi mo alam kung ano yung gusto mong gawin. Hey guys, Season 7, The House of Collab in 3, 1, 2, 3, The House of Collab! Sa kanilang Bonfire Confessions, mas lalong nakilala natin ang bawat content creator at sana, mas lumaki ang respeto ng bawat isa.